spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crush na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Pilipinas, 8 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisang hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Pilipinas, today is July 19, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras nating kwentuhan dito sa inyong favorite Sunday morning habit. Of course, kasama po ang inyong Beshi. Isa ka po si Beshi, Diyosa Cruzat. At ito naman po si Beshi Wina. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Gusto ko yung ngiti natin parang kakasahod lang, Beshi, di ba? Parang gano'n. Alam mo, i-embrace natin ang positivity para naman nakasama natin siya sa isang panibagong week na naman na ito. Alam naman natin sa mundo ng media ay nagiging mainit ang linggo-linggo. Lalo na ngayon kasi meron tayong inaabangan every week, Beshi, di ba? Monday to Wednesday, talagang mainit ang usapin na. Mainit din ang ulo ng taong bayan. Ayan. Tuloy-tuloy ang Senetflix, kung tawagin nga ba ng mga netizen. Pero dito po sa Huntahan, ayaw medyo mag-chillax muna tayo. Alam mo naman yan, lagi ang ating motto
Tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga tuwing Sunday sa DZRH. Yan. Ang programang wala po kayong kailangan gawin kundi mag-chillax at makinig lang ho sa amin. Pero pwede din naman kayo mag-comment. yeah, of course. Yan ang hindi natin makakalimutan, Beshi. Live tayo na napapakinggan at napapanood via YouTube channel DZRH News Television. Pwede po kayo dyan mag-comment katulad ni Miss o Mr. Saizen 1836 na hindi pa tayo nag-i-intro ay binabati na tayong dalawa. Sabi niya ay, Happy Sunday both super gorgeous. Thank you so much. Thank you so much, Saizen. And of course, hindi lang sa YouTube, kundi sa Facebook via DZRH News. Pwede din kayo mag-comment dyan at napapakinggan, napapanood sa maraming cable channel at relay station sa Luzo, Biminda. Kaya tayong text line, Beshi? Ayaw nga pala. Siyempre, So, hindi ko na, nakagaya ka na sorry, dyan. nag-aantay kasi ako na sabihin mo kung ating text line, Beshi. Nasanay sa ganon. At ang aming pong text line is 0919-2826-485. Ulitin ko pong aming text line na 0919-2826-485. Pwede po kayong mag-text dyan. Ano po ba ang inyong inaabangan ngayong week na ito? At syempre, Beshi, July na. Patapos na nga ang July. August na at soon, makikita na natin. Sisilip na ulit siya, di ba? Si Jose Marichan ba ang sinasabi mo? Meron pa tayong 2 linggo, Beshi, sa July. Huwag ka naman magmadali. Uy, Beshi, ano na kaya? 90 na, di ba? Oo, Tapos 2 susunod weeks pa yan. sa bagay. Pero malapit na. Sabi nung mga ka-beshes natin na nakikinig, di ba nagsahod last Wednesday? Kasi parang ang layo nung next Oo nga, Friday. diba? Ano? Hindi ko alam kung para sa kanila ba to o para sa atin. Parang Hindi mo to. sagad kasi, Beshi, Friday talaga yung 31. So, kailangan nating magantay ng 2 pang Friday. Hindi usually dati, kalagitnaan. Kalagitnaan, Talaga diba? sinusubok tayo ng July. Ang dami mga pangyayari, pero isa sa mga pinakamaganda nangyari ngayong July, ang 87th anniversary ng DZRH. Yes! Diba? Ang daming nanalo, ang daming umuwing masaya. At syempre, wala namang umuwing luhaan, Beshi, kasi lahat nanalo Diba? Lahat Yes. nabigyan. At syempre, lahat nakita ang kani-kanilang idol. Makapagpa-picture lamang kay Deo at kay Sister N. Abay, panalo na. Oo naman. Ang dami talaga doon yung umaapaw yung mga tao. Yung fans sa ating lobby noong July 14. 14, yes, Beshi. July 14. Parang nagkaroon tayo ng 2 Meet and days. greet. 2-day celebration simula July 14. Actually hanggang 16 nga sa birthday nila. Actually, parang 1 week celebration siya, Beshi. Gawa nung Lunes pa lang. Meron na tayong ganap dito. Tapos sunod-sunod na, nag-birthday sila Kay na parang celebrity kung mag-birthday ang Lakay Deo Makalma, diba? Ramdam mo isang buong linggo. Ay nako, ang dami mga pangyayari pero sana naging masaya kayo sa handog ng DZRH last Wednesday. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo sa ating 88th anniversary. 88th anniversary. Hanggang sa umabot po tayo ng 100. Ayun, yan ang feeling kong bonggang celebration. Yes, of course. Kasi it's a milestone. Milestone. Hoy, magandang Centenarian umaga. Centenarian. Uy, baka makaka-receive ang DZRH show 100,000 sa LGU. Di ba ganit yan? Baka naman, Pasay. Sabi, kayo ba 100 years old? Kayo ba, Beshies? Diba? Magandang umaga po, sana masarap ang inyong almusal kay kay Mr. Rainiel Neira 3301. At syempre sa aking tatay na naka-tune in na kaagad. Ayun. Hi Papa, nasa trabaho to ngayon. Ingat pa! Ingat-ingat po kayo diyan. At kay Sir Melvin Letrod at Mr. Sid at Kenzen na maaga pa lang ay nagpapaabutan ng kanilang pagbati via YouTube. Pero yung mga nakakasama natin dyan sa Facebook, huwag kayong magtampo kasi later on, papasadahan yan ni Beshi Wina. Oo naman. Medyo malaya lang ang aking cellphone. Pero, i-comment nyo lang. As promised, babatiin natin ang lahat ng gusto ninyong batiin. Kahit ang birthday pa yan next year ulit. Oo naman. Ay naman. Ay nako, maganda ang araw ngayon kasi parang maganda ang sikat ng araw sa labas dito sa mainit. Pasay City. Sana kayo din sa inyo dyan. Oo, at syempre, Beshi, wala ho tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon. Kaya Oo. sa mga gustong maglaba ngayong araw ng linggo, pwede.
Alam mo dati, ay itong nakaraan, nung kasagsagan ng bagyong Inday, may nakausap na tayo dito sa DZRH na sa Pag-asa, sabi, kung may inaabangan pa daw bagyo after Inday, sabi meron pa, pero malamang parang kota na ito. Oo. Kaya siguro, sana, kota na tayo ngayong Hulyo. Aba, mamaya pwede na pala akong maglaba pag uwi ko. Pwede na. Pwede ka na magsampay. Yung binabad mo, pwede mo Oo dinaba. nga! Binabad ko yun kahapon. Luto na, malambot na. Hay nako, meron tayo syempre pag-uusapan ngayong araw, Beshi, hindi pwedeng wala. Pero bago sa ating topic, huntahan for today, abay puntahan muna natin ang mga pinakamainit na balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Patuloy ang palitan ng maanghang na patutsada ng mga senador. Kaugnay po yan ng flood control scandal. Binualtahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Erwin Tulfo sa pagsasabi umano nitong mag-relax lang, magmakalma lang at dadating din ang Blue Ribbon sa pagbabalik ng investigasyon. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na hindi siya ang naiinip kundi ang publikong nag-aabang umano ng development sa flood control probe. Pero paalala ni Tulfo na siya ngayon chairman ng Blue Ribbon na ilatag na ng Nooy Committee Head na si Senator Ping Lacson ang mga dapat gawin. Bagay na nagresulta sa pagkaso sa kaalyado ni Cayetano na si Senator Jinggoy Estrada. Paliwanag pa ni Tulfo sa tinawag niyang Boy Banat, kailangan munang mag-convene ng Blue Ribbon na pagtapos ng July 27 joint session para sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, handa na ang kampo ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 sa nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, pinaghahandaan na nila ang testimonya ni Matibag at handa silang subukan ang kredibilidad ng kanyang mga pahayag sa pagdinig sa Hulyo 21. Samantala, sinabi ni Matibag na handa siyang humarap sa Senado at tumestigo kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y grave threats ni Vice President Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahan naman ng House Prosecution Panel na magiging mahalaga ang testimonya ni Matibag kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng NBI sa naturang kaso. Kinorek ni Senator Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano sa pahiwatig nitong dumoble ang kanyang yaman dahil sa umano'y budget insertion. Sa kanyang social media post, sinabi ni Lacson na hindi lang nagdoble, kung hindi lang nagdoble kundi 4 na beses pa ngang lumobo ang kanyang net worth mula noong umalis siya sa pamahalaan taong 2022. Pero giit ni Lacson, hindi ito dahil sa kickback kundi dahil sa kanyang pamumuhunan sa legitimate business tulad ng real estate noong siya ay private individual. Sa halip, bumanat pabalik si Lacson at sinabing si Cayetano pa nga ang may 6.79 billion peso budget insertion sa 2025 General Appropriations Act. Payo ng mambabata sa kapwa senador, huwag siyang mainip dahil may ghost project din umano sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Sa iba nating balita, hindi bababa sa 44 na bansa ang kumikilala sa 2016 Arbitral Awards sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Department spokesman Asek Arsenio Andolong, 27 na nasyon ang humihiling ng pagrespeto sa arbitral ruling habang 17 pang iba pang bumaback up para kilalanin ito. Dahil dito, pangako ng DND, patuloy na magpapadala ng assets sa Armed Forces of the Philippines upang ipatupad ang legal text at maigiit ang rules-based international order. Ipapakita umano ng DND at AFP sa mundo na ang aksyon nito ay batay sa ebidensya at hindi sa propaganda. Nagbabala ang Bureau of Customs sa publiko laban sa dumaraming love scam.
Wala pang Pebrero, love scam na kung saan niloloko ang mga biktima na magbayad ng pera para umano'y mailabas sa isang parcel o regalo na sinasabing nakahold sa customs. Ayon sa BOC, nagsisimula ang modus sa pakikipagkilala ng scammer sa social media, messaging apps o online dating platforms. Kapag nakuha na ang tiwala ng biktima, sasabihin nitong nagpadala siya ng mamahaling regalo mula sa ibang bansa. Ay nako, kitang-kita naman yung scam dito, Yes. diba? Mhm. Pero syempre, yung iba natin mga kababayan, talagang kumakapit, talaga silang mabilis maniwala sila. Tsaka lalo na, Beshi, kung yung mga binabanggit, yung flowery words ba na Ayan. sinasabi sa'yo, di ba? Syempre, for sure, mahuhulog ka talaga sa bitag. Panigurado pati itong suspect nito, itong scammer, talagang hinanap niya ng matindi kung sino yung madaling mabiktima. Siguro yung parang, ano tawag dito, yung hopeless romantic. Yeah, yun yung mga naghahanap. Oo. Longing sa love, ganon. Matalino maghanap tong mga to eh. Dapat ko mga kinukutusan eh. Ang daming oras niyan para maghanap. Ay nako, pagkaraan nito, pagkatapos magbigay ng tiwala ang biktima at sinabi magpapadala ang scammer, may magpapanggap naman na empleyado o opisyal ng BOC at sasabihin kailangang magbayad ng customs duties, buwis o iba pang bayarin na bago mailabas ang para sa level up, may ka-partner. Nilinaw ng BOC na walang sino mang opisyal o empleyado nito ang otorisadong tumanggap ng bayad sa pamamagitan ng personal na bank account, e-wallet o money remittance services. Hinikayat din ng BOC ang publiko na agad iulat ang anumang kahina-hinalang tawag, mensahe o email na gumagamit ng pangalan ng ahensya upang manghingi ng bayad. Ayun, yan ang paalala natin sa ating mga kababayan. Wag na wag tayong magpapaloko, di ba? Scaman yan, love scaman yan, na basta... Kahit anong uri ng Oo, panloloko. kahit anong aspeto ng buhay, wag ho tayong magpaloko. At wag na wag naman tayong mangloko sa Ayan. ating mga kapwa, di ba? At panibagong bad news, Beshi. Ay, Meron nako. pa rin tayong bad Ayoko news. na, out extra na ako. Bounce na ako. Eto dahil namumuro ho ang malalaking taas presyo sa produktong petrolyo, ngayong linggo sa gitna po ng pagsiklab muli ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa Minofplat Singapore Trading at Foreign Exchange, maglalaro ang oil price increase. Ayan, kapit na ho dahil 9 peso and 50 centavos hanggang 10 pesos and 50 centavos ang itataas ho sa diesel, habang 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Ulitin ko ho 9 pesos and 50 centavos hanggang 10 pesos and 50 centavos ang itataas sa diesel, 3 pesos naman hanggang 4 pesos and 50 centavos sa gasolina. Maliban po sa nangyari sa Middle East, bumaba rin umano ang export ng krudo mula sa Russia. Bukas ho, araw ng Lunes, malalaman ang pinal na oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad tuwing araw ng Martes. At yan ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin to, pasadahan natin tong High blood. nakaka-high blood na love scam. Paano hindi mabiktima? Siyempre doon tayo, hindi tayo manghihikayat ha. Oo. Doon tayo sa kung paano ba yung tao hindi mabiktima nitong online romance scam. Paano nga ba natin ito maiiwasan, di ba? Kasi nakakasarap batikalin. Alam mo ba yung word na yon? Hay nako, tayo po ay lumaban ng patas sa buhay. Lahat po tayo ay nahihirapan, pero kung ikaw ay lumalaban ng patas ay siguro naman aayon sa iyo ang tadhana. Yan. Pag-usapan natin yan at ang mga pagbati ay ating papasadahan sa ating pagbabalik Pilipinas ng ating oras. 10:24. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit walang